Simula M3 hanggang M7, maliban sa M6, lagi ka nang kasama ng World Championships. Pares ni Edward, no, kung isipin. Ano po? Hindi rin eh. May champion na siya eh. Ako wala pa eh. Sabagay. Pero nun ka, M3, M4, M5, M6 lang naman. Ano na yan ng M6? Pag kayo nalaglag kayo nila, Baloy. Ano yun? Ano ba nangyari nun? Kay Baloy ata, yung yung 5 games? 5 game. Ano kasi yun eh, may 1 game kasi doon na ano eh. Ano yun, 5 games sa taong Soyu doon eh. O 4. Parang ganun. Parang ganun, maraming Soyu. Tapos, isang hit na lang talaga yung tore nila. 1 hit na lang. Kaso, yung ano ko, pagka follow ko sa tore, may nakalabas yung minion eh. Hindi pa nakapasok. Pag mga ganun, iniisip nyo ano ba yun? Parang misplay ba yun? Or parang ano na yun? Swerte na lang ba? Or anong mindset? Pag ano, sugal na yung coach eh. Opo. Okay. Ano yung mga lesson na mga natutunan mo sa mga experiences mo sa World Championships? Madami. Siguro yung pinakauna, napakalaking bagay ng teamwork. Okay. Yun yung pinakauna ko natutunan sa M3. Okay. Tapos when it comes to yourself, yung parang na-apply mo sa sarili mo, parang kailangan ba, may mga lesson ka ba like discipline or pagiging mas matapang, mas aggressive, or mas, I don't know, mas flexible? Baka may ganun ka mga natutunan lessons. Hirap din po sabihin eh, kasi every M series nag-iiba po yung meta eh. Katulad nung M3, meta nila Venus, nila Wise, yung mga fighter, yung mga yung bago pa lang po, di ba? Yung jungle fighter. Tapos kung para sarili ko, tingin ko, siguro na kailangan may mga times talaga na kailangan mo sumugal sa game. At kailangan tanggap mo yung consequence kung panalo talo. Ano ka ba? Parang, kunwari, sumusugal ka kasi kakasal mo na kanina. Meron kang sugal na lang na ganun. Sinisisi mo ba yung sarili mo or parang, ayun, basically, paano mo tinitake yung mga sugal na yun kung sakaling panalo or natatalo? Depende rin eh. Katulad po nung M4 na alam naman natin lahat yung Hayabusa. Yun po isa po yung sa mga sugal eh. Yun yung mga sugal na nag-succeed. Yung po ng mga ganun. Kasi may mga times na yung situation ng game kahit parang mahirap na ipanalo ng normal na paraan lang. Yung parang sa Lord fight, ganun-ganun, team fight, mag-ambush. Minsan talaga kailangan gumawa ng sugal para mabaliktad yung laro. Okay, ito. Alam namin na malaking bahagi ng Indonesia sa'yo. So, ano ba yung bagay na nagpa-in love sa'yo sa Indonesia? Parang bakit? Siyempre, 3 years na ba? Nagpas na. 2022 pa. Simula mag-4 4 years na. Oo. Hindi naman basta-basta ka lang mag-stay doon. Siyempre, na-homesick ka din. Ano yung bagay na parang nagpa-fall in love sa'yo sa Indonesia? Siguro nung una yung team ko rin po eh. Kasi dati pa naman, di ba, coach, sa Anic page ka pa lang. Lagi natin nakaka-stream yung Anic Kingdom. Tapos gusto ko na talagang dati pa gusto ko na sila makampi. Lucky Boy, Sans, Chewe, Boots, tsaka si Drian. Siguro yung ML din eh. ML mismo? Kasi kumbaga dito ako parang feel ko sa career ko, dito ako parang start tumaas yung growth, bumilis yung growth ko sa in-game. Yun tingin ko pinakauna. Okay. Very good. Sino sa mga rising region ang kaya pumunta sa Philippines? Rising regions. Tingin ko, hindi pasok yung Malaysia, no? Oo, ano na yun eh. Champion na yun eh. Tingin ko wala pa eh. Pero kung kailangan kong sumagot, pinakamalapit siguro yung Turkey para sa akin.